Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito nga po sa naging pahayag ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala, no? At dito nga po ay talagang nanindigan po siya na patuloy pong naghihintay ang kapatirang Iglesia ni Cristo sa resulta po ng ginawang investigasyon dito po sa malawakang pagkamkam ng pera sa kaban po ng bayan. Kung maaalala natin mga kababayan, nagkaroon po ng dalawang malaking pagtitipon sa loob ng 1 taon, no? Itong mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ito nga po yung National Rally for Peace nung ginanap noong January 13, 2025 kung hindi ako nagkakamali. Diyan po yan sa Rizal Park, sa Quirino Grandstand at napakadami pong mga kababayan natin, no? Yung nagpunta dyan, especially yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo and also yung mga kababayan natin na ibang religion din na nakianib, no, na sumama dun sa panawagan po ng transparency and accountability ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo dyan. Then, itong last November 16, 17 ay nagkaroon din po ng Rally for Transparency and Democracy, no? Ito na po yung Transparency and Accountability. Ito po yung nangyari nung November 16 and 17. Supposedly, dapat 3 days yan pero tinapos na po nila nung 17.
At talagang mga kababayan, itong ating mga kapatid na iglesia, no, saludo ko dito dahil may paninindigan talaga sila and also ipinapakita talaga nila yung kanilang pagkakaisa dito sa iisa nilang mithiin, no, na panagutin talaga yung mga tunay na sangkot dito sa maanomalyang paggamit po ng pondo ng ating bayan. So personally mga kababayan ay naatenan natin to, no, yung dalawang malaking pagtitipon na ginawa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kaya kitang-kita ko yung kanilang pagmamahal, yung intention talaga nila sa kanilang panawagan sa ating gobyerno, no, na naidadaan ang lahat sa magandang usapan o magandang pagkikilos, protesta laban sa hindi magandang ginagawa ng gobyerno, at yan ay pinatunayan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kaya lamang mga kababayan, sa kabilang banda, kahit na ganito yung ginawa ng ating mga kapatid na iglesia, no, at yung iba nating mga kababayan na sumama dito sa pagtitipon na ito, eh talagang hindi maaalis sa ating isipan at marami sa atin ang naiinip doon sa totoong kasagutan sa ating hinihintay na may mga mapanagot, no, na mga mastermind dito sa likod ng pagkamkam ng pera ng bayan. Habang tumatagal kasi mga kababayan, mas lalong nahihirapan yung mamamayang Pilipino, no, dahil dito sa kanilang ginagawang pagmamaniobra sa direksyon, no, ng investigasyon at sa kung ano yung tinuturo ng mga ebidensya. So ang dami ngayong lumalabas mga kababayan, just like yung 18 ex-Marines na totoo di umano doon sa mga allegedly na mga mali-malitang pera na sila daw mismo yung nag-deliver, no. Kasi based sa ating mga naririnig, based sa mga naunang mga naglabas or nag-expose ng ganitong kaganapan, eh tumutugma dito sa mga sinasabi ng 18 ex-Marines, no. Tapos yung iba doon talaga mga kababayan ay hindi natin pwedeng ipagsa walang bahala, no, dahil itong mga ipinapakita nilang mga larawan ay very disturbing talaga sa atin at hindi natin dapat palampasin regardless kung ito ay may katotohanan o hindi natin dapat ipagsawalang bahala kasi talagang yung tinuturo talaga mga kababayan ng ebidensyang ito ay yung mga tao, no, na mga nasa likod ng maanomalyang paggamit po ng pondo. So wala muna tayong pangangalanan ngayon mga kababayan, pero alam naman po natin, no, kung sino-sino po yung mga taong yun, at nakakagulat mga kababayan na tila, no, gagaya nga po ng sinabi nitong spokesperson ng Iglesia ni Cristo na tila yung mga nag-witness o yung mga gustong tumulong sa investigasyon ay tila sila pa yung nakakasuhan, sila pa yung nagkakaroon ng kasalanan at sila yung hinahabol. Samantalang yung dapat talagang usigin, yun yung parang alam nyo yun, parang nawawala sa picture. No, kaya yun yung nakakalungkot mga kababayan at patuloy nating hinihintay, no, etong at pinanghahawakan itong sinabi nga po ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan sila dadalhin ang ebidensya ay dun sila. So sana naman, no, gampanan na ng gobyerno natin itong panawagan ng taong bayan na panagutin na talaga yung mga totoong may mga kasalanan dito sa issue na to. Kasi yung mga nagsalita ngayon mga kababayan, siguro hindi talaga sila yung most guilty, no, dito sa nangyaring nakawan sa kaban ng bayan. Kasi imagine ninyo mga kababayan, hindi po pwedeng palampasin natin to dahil itong mga buwis na binabayad natin ay galing sa ating pawis, no? Hindi biro yung ginagawa natin sa pagtatrabaho araw-araw, paghahanap buhay, pagnenegosyo upang masustentuhan natin yung ating mga mahal sa buhay at para makamit natin yung magandang kinabukasan para sa ating mga anak, mga mahal sa buhay, para sa pamilya natin at maging para sa sarili natin, no? Tas all of the sudden itong mga binabayad nating buwis, no, na kung nanakawin lang din naman pala, eh dapat hindi na natin ibinigay sa kanila at mas nagamit pa natin to para i-leverage natin yung buhay natin, pagandahin natin yung buhay natin kasi nakakapanghinayang mga kababayan. Iilang individual lang ang nakikinabang sa ninakaw nila. Kaya sobrang nakakagalit mga kababayan na dapat itong mga buwis na
babayad natin o nabibigay natin sa gobyerno, yung contribution natin, ay dapat napupunta po sa talagang mahahalagang gawain, 'no, ng ating gobyerno. Kagaya na lamang po sa healthcare system, 'no, na dapat pinopondohan po ito at hindi binabawasan. Dapat nga dinadagdagan pa 'to, 'no, regardless kung hindi nabawasan 'yan or konti lang yung expenses. So dapat funded 'yan, 'no, yearly na funded, then taasan, mas damihan, mas bigyan ng focus yung healthcare system, yung education natin, 'no, para at least nang sa gano'n ay mas maraming mga kababayan natin yung makapagbenepisyo ng pera na binayad din mismo mula sa buwis, sa pawis ng mga ordinaryong Pilipino. So napag-usapan din dito yung word na destabilization, no. So para sa akin mga kababayan, hindi lang yung 18 ex-Marines yung magdidikta ng destabilization kung sakali, o hindi lang sila yung gagawa ng bagay na yan, kasi yung corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa, yan na yung mismong magdi-destabilize sa gobyerno. Dahil pag nangyari yan mga kababayan at hindi talaga nabigyan ng kasagutan at hindi nabigyan ng hustisya, mawawala ng tiwala yung taong bayan. Kasi ngayon palang mga kababayan, wala ng tiwala yung mga tao eh. Maging ako, kung sasabihin at tatanungin mo ko, wala akong tiwala sa gobyerno ngayon kasi yan pa lang eh, 'di ba? Hindi na nila naiintindi. How much more sa mga susunod pang magiging problema ng bansa. Kasi yung nakikita natin ngayon mga kababayan ay parang personal na lang na nangyayari sa gobyerno eh. Parang labanan na lang ng kanilang mga grupo, labanan na lang ng apelido sa gobyerno. So nawawala na talaga yung tunay na interes o tunay na mandato nila na paglingkuran talaga yung taong bayan. So para sa akin mga kababayan, yung tanging solusyon dyan ay talagang panagutin yung dapat panagutin at pagbayaran yung dapat magbayad. Kasi hindi matatapos itong gulo na to kung talagang magtatakipan at ililihis lahat ng katotohanan. So eventually mga kababayan, kahit gano'n naman katagal, lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. Kaya lamang habang tumatagal, mas gumugulo, mas nagwawatak-watak kasi yung mamamayang Pilipino dahil sa nangyayari ngayon na korupsyon. So, lahat tayo dito, lalo na yung ordinaryong Pilipino, ay magsasuffer na ito mga kababayan. Kaya kinakailangan talaga natin magmasid, makialam, no, sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Dahil kabahagi po tayo kung ano yung magiging resulta nito sa mga susunod na panahon. Kaya mga kababayan, ayan, stay vigilant, no, sa lahat ng oras at tignan natin kung ano yung ginagawang trabaho ng ating gobyerno. At sana naman, no, itong naging pahayag po ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo ay makarating sa palasyo, no, upang nang sa ganun ay mahimasmasan sila, no, na dapat na nilang tutukan talaga at seryosohin itong usapin na to. Kasi tignan nyo naman si Anticlear kung paano siya magsalita, no, puro na lang yung attack niya ay puro sa Duterte na lang, no? Parang wala na tayo halos marinig na magandang balita para sa ating bayan, no? Puro na lang sugar coated, no? Para sa akin kasi parang wala eh, kahit sabihin nilang buhatin man nila yung kanilang mga bangko, pero yung ekonomiya natin, no, yung ilang mga eksperto na yung nagsasabi na talagang hirap at talagang sadsad ang ekonomiya ng bansa. So parang wala eh, hindi natin nararamdaman dahil napakamahal ng bilihin. Lalo na ngayon, 'di ba? Yung mga pangunahing bilihin kagaya ng bigas, gasolina, ang taas-taas, mantika. So grabe, kaya dapat talaga bigyan at pagtuunan ng pansin itong lumalalang problema ng bansa, which is ang korupsyon.